Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ang sabi ni Akla, mga kababayan, sabi ni Harry Roque, fake news daw. Yung sinabi na si Saldico ay nahuli na po dyan sa Prague. Dyan po sa Czech Republic. Sabi niya, Saldi has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Ang tanong ko lang, ibig mo sabihin mas magaling ka pa sa presidente? Harry Roque? Ibig sabihin mas magaling ka pa sa intel ng presidente. Ibig sabihin mas magaling ka pa sa DFA, sa Foreign Affairs ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas magaling pa yung mga chismoso mong mga marites na akla din na pag-alaga-ala lang kung saan-saan. Anak ng teteng ka, Harry Roque, ha? Anong gusto mo? Mas paniwalaan ka namin kaysa sa Pangulong Bongbong Marcos? Ihanip din tong aklang ito. Alam niyo, sa totoo lang, itong si Harry Roque, nagpapalakas na lang ng loob to eh. Kasi ito nga, sabi ng ating mga kababayan, bagong script, Roque, kinakabahan ka na ba? Pinagtatawanan ka na lang sa post mo. Bakit? Harry Roque, Prague authority ka ba? Otoridad ka ba dyan sa Prague? At kinokontra mo? Sinasabi mo na fake news ang presidente? Don't worry, Akla, you are next. Harry Roque, you will be the next one to be arrested. Alam mo, Harry Roque, sa totoo lang, kung merong paniniwalaan ng mga Pilipino, yung si presidente kaysa sa'yo. Puro ka dakdak. Puro ka pa-epal. Yung sarili mo nga, hindi mo maayos-ayos eh. Meron pa siyang meron pa siyang sinasabi dito mga kababayan ha. Dito, meron pa siyang mga may legal advice pa siya kay Saldico. O mastermind. Ito mga kababayan, meron pa siyang legal advice kay Saldico. Sarili mo nga, hindi mo ma-advisean eh. Sarili mo nga, may problema ka, hindi mo maayos-ayos eh, tapos magbibigay ka pa ng advice. Anak ng teteng ka, Harry Roque, Ito, basahin natin. Ano ba yung kanyang advice kay Saldico? So, bibigyan kita ng legal advice. Ayan legal advice ng isang pugante sa isang pugante. Talaga naman, ang magnanakaw talaga, kaibigan ng kapwa magnanakaw eh. Diba? So, yung pugante, pinapayuhan yung kapwa niya pugante. Legal advice na, may legal advice. Ewan ko, pakikinggan to ni Saldico kasi baka sabi ni Saldico, ikaw nga, hindi mo maayos-ayos sarili mo eh. Tapos bibigyan mo ako ng payo. anak ng teteng ka, Akla, So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH, ay isang bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at... Teka, may asylum na ba na nag-grant dito kay Harry Roque? Wala pa namang asylum. Tinanggihan ka nga ata ng ibang bansa eh. Di ba? Hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin yung asylum mo, inaasikaso mo yung asylum, matagal-tagal na request mo ng asylum na yan, hanggang ngayon hindi pa nabibigay sa'yo. At yung mga ibang bansa, tumanggi na sa'yo. Tapos, ang lakas ng loob mo, papayuhan mo pa si Saldico. Na humingi ng asylum. Ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na
ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr., ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. So, bibigyan kita ng legal advice. Okay. So, ayan po si Pugante na nagbibigay ng advice sa isa pang Pugante. Anak ng teteng ito. At kung mapagsalita, kala mo hindi kurakot eh. Sabi tuloy ng ating kababayan, no? Ikaw ba hindi ka kurakot? Kung makapagsalita ka, kala mo pagkalinis-linis mo, Harry Roque. Oh, ha? Look who's talking, hindi ka kurakot? Oh. Di ba? Ay, ito kasi mga kababayan sa mga DDS, kung magsalita sila, alam mo pagkalinis-linis, ang hilig nila magturo. Hindi nila alam na every time na magtuturo ka, ganyan, no? May nakaturo sa'yo mas maraming daliri kaysa doon sa tinuturo mo. Tapos mag-legal advice ka pa? Hingi ka ng asylum mo nga, hindi mo maayos-ayos. Mag-advise ka kung ikaw, na-apply mo sa sarili mo yung sinasabi mo eh. Hindi mo nga maasikaso sa sarili mo eh. Tago ka ng tago eh. Di ba? So itong si Harry Roque, itong si Akla, mga kababayan, desperado na po ito. Lahat na lang ng paninira sa gobyerno, lahat na lang ng pagkampe sa mga kriminal, ginagawa nitong hinayupak na to. Wala na po ito, mga kababayan. Kaya ito, ito nadampot diyan sa Austria at dinala sa Pilipinas na nakaposas. Alam nyo, talagang magpapaparty ako eh. Magpapakanton ako. Hindi nga. Kasi ito sa lahat po ng Pugante. Ito po yung puro dakdak. Wala pong tigil sa pagsira sa gobyerno. Kala mo naman pagkalinis-linis. Ang dami mong kaso dito sa Pilipinas. Meron ka pang kasong land grabbing. Walang iya ka, Harry Roque, oh. Tapos si Pandriaga, pinakulong mo. O kaya ngayon, nagsasalita si Madriaga. Bakit? Kasi nga, bakit ganun? Bakit etong si Sara Duterte na ginawa siyang bagman di umano, hindi man lang kumilos para kontrahin yung asunto ni Harry Roque. So ano talaga to si Harry Roque sa totoo lang, mga kababayan? Ito dapat mahuli na to eh. Hindi talaga titigil ang bunganga nito hanggat hindi napupusasan at nauoblo eh. Ha? So yan mga kababayan, biruin mo, nagpapayo pa. Pugante, tas pinapayo yung isa pa, Pugante. Anak ng teteng yan, oh. Tapos sinasabi pa niya na hindi raw totoo na nahuli si Saldico. Bakit? Magaling ba ang intel mo? Mas magaling pa sa intel ng Office of the President? Anak ng teteng ka, Harry Roque. Ano pa mga pinagsasabi mo? Ha? Ito pa, meron pa siya. Harinawa sa gobyerno ni Inday Sara Duterte, ikaw, Saldico, ay magbigay ng testimonya para makalaboso panghabang buhay si Marcos Jr. at Martin Romualdez. Galit na galit talaga. Galit na galit talaga to si Akla eh. Sabi dito, in your dreams, Harry Roque, wait ka lang, you're next. Ayan, no? Wala man lang sumasang-ayon dun sa mga sinasabi niya. Lahat lahat galit sa kanya. Walang Sara, government, tapos ka na. Sara Duterte, gobyerno ni Sara Duterte, sigurado ka ba, Harry Roque? Sigurado ka ba na uupo si Sara Duterte? Sigurado ka ba mananalo? Paano mananalo kung hindi makakatakbo?
Ay, nako, akla. Uy, nagbanta na, ha ha ha. Bakit ipapublic pa ni PBBM na nahuli si Saldico kung madadamay o madidiin siya? Logic ba, attorney? Magpakatalino ka, Saldico. Be a taong bayan witness. Tell the truth. This is the only way that you can redeem yourself for good. Eh nga lang yung sinasabi, magsabi ka na ng totoo. Saldico. Sabi mo totoo. Kung totoo, nasangkot ang presidente, ilabas mo. Kung totoong sangkot ang si Martes, ilabas mo. Huwag ka na matakot, basta ilabas mo. Ngayon, kailangan lang yung sinasabi mo, yung ibubulgar mo ay merong kalakip na ebidensya at resibo. Hindi yung puro wento lang. Kagaya nung ginawa mo nung naglabas ka ng video na meron pang para trilogy pa ata ginawa mo na hindi naman sinumpaan. Hindi naman sinumpang salaysay yung ginawa mo. Naglabas ka lang sa social media. So, ilabas mo yung totoo. Yung totoo lang. Kami naman kung sakali man na sinasabi mo na sangkot ang Pangulo, pati ito si Martin Romualdez, at kung merong ang kalakip na ebidensya, pakita mo, alam namang sumuporta kami dun sa mga magnanakaw. Hindi syempre. Pero kinakailangan mong patunayan. Patunayan mo yung sinasabi mo, hindi yung dakdakan ng dakdak, na hindi mo naman sinusumpaan yung sinasabi mo, turo ka ng turo, kwento ka ng kwento, walang wenta. Mas maganda, humarap ka na lang at lalong-lalo na sa Blue Ribbon. Di magsalita ka. Di ba? Hindi yung nagpapagamit ka sa mga DDS. Ngayon, ito, inuuto-uto ka pa ni Harry Roque, inuuto-uto ka. Kung ano sinasabi sa'yo, meron pang sinasabing advice, legal advice. Problema nga niya, hindi niya maayos. Legal advice pa. Anak ng teteng ka, Harry Roque. Maglabas ka ng resibo. Kagaya nito. Tingnan mo si Madriaga. Meron siyang sinabi doon sa kanyang affidavit na binigyan siya ng ilang milyon ni Duterte para bumili ng mga motor. Mga mamahaling motor. Pinabili siya ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021 para magamit ni Vice President Sara Duterte. Ito yung mga resibo, ito yung CR. Kopya ng Certificate of Registration sa ORCR, na magpapatunay na talagang totoo yung sinabi niya sa kanyang affidavit. Ano yung mga nandun? Ducati Scrambler, Ducati Diavel, Harley Davidson. Mga high-end talaga ng mga motor. So ganyan din ang gawin mo, Saldico. Maglabas ka ng resibo para naman na totoo yung sinasabi mo. Hindi yung papagamit ka dyan sa na mahamaharlo ka ng mga DDS dyan ano ngayon ang nagagawa nila? Natutulungan ka ba nila ngayong ikaw ay nahuli na? Ito yung report ni Maris Umali, mga kababayan. Kaya huwag kayo maniniwala dito kay Harry Roque. Walang kwenta talaga to si Harry Roque. Puro chismis lang. Puro marites na mga akla ang pinapakalat niyan. Dito nga sa report ni Maris Umali, yan po sa 24 oras, ang sabi ng source na itong si Saldico, pati yung kanyang pamilya ay magkakasama po sa sasakyan na merong French license plates. Okay? At ang nagdadrive po ay French driver. Okay? Habang sila'y kumakain ng French fries. Hindi. Wala po yung kumakain ng French fries. Yung sasakyan po, may license plates po ng French at dinadrive po ng kanyang kaibigang French din. At sila po ay dumaan sa border check. Okay? Ang problema kasi mga kababayan, akala nila, tama yung sinabi ni John Vic masyado silang nagkumpiyansa. Kasi akala nila, yung border check, yung random checks, hanggang hanggang first week ng April. Hindi na siguro alam na na-extend ito hanggang September 15. So nung dumaan sila, na-check sila na kulang sila ng travel documents. Ayan. Kaya talagang hindi ka makapagtago sa batas habang buhay. Talagang ikaw ay mananagot kapag ikaw ay nagkasala. Diba? Hindi mo malulusutan habang buhay yung kasalanang ginawa mo. Kaya sila po ay napahinto o pinahinto sa German border.
Dahil nga masyado sigurong kumpiyansa, akala nila hanggang first week of April lang yung random checks. Umabot pa, extended pala hanggang September 15. O di, huli. Sok pa sa oblo. Diba? Tapos sabi ni Harry Roque, hindi totoo. Ito nga, mga kababayan, na bilang pagtatapos. Yung abogado ni ako, Bicol Representative Saldico, hindi daw kinukumpirma na naaresto ang kongresista. Hindi niya kinukumpirma kasi hindi nakikipag-ugnayan si Saldico sa kanya. Wala siyang alam. Wala siyang alam. At hindi rin niya kinukumpirma yung sinasabi ni Harry Roque na fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Abogado na ni Saldico to Pero itong si Akla, mga kababayan, matindi. Kahit walang basihan, kahit walang resibo, kwento-kwento lang siguro ng mga marites niyang akla. Talagang hayagang sinasabi na hindi daw naaresto si Saldico. Pero yung abogado nga mismo, hindi sigurado Kasi hindi sila nakapag-usap ng kanyang kliyente. So, sino ang paniniwalaan natin? Si Harry Roque, ikaw, paniniwalaan ka namin? Hindi na. Puro ka fake news Tapos kasama mo pa laging kasama mo si Maharlo ka. Luka-luka ka na rin Parehas na kayo So bagamat walang konfirmasyon, di natin alam mga kababayan baka dinideny lang nila. Kasi hindi po nagsasalita Wala po nagsasalita sa gobyerno Basta ang sabi lang ni Pangulo na aresto na. Ngayon siguro medyo tahimik lang sila dun sa pagpoproseso ng pagbabalik ni Saldico dito sa Pilipinas. Mahirap kasi ngayon magdadaktak kapag kunyari na meron kasi mga reports itong DILG, DOJ na malapit na, natunto na namin, nakita na namin si Atong Ang, nakita na namin si Bantag, pero nahuli kami. 1 minuto, nakatakas na naman. So wala rin. So mas maganda manahimik ito ating mga otoridad para hindi maunsyami yung kanilang yung mga operasyon. Di ba? So ayan mga kababayan ito pong si Saldico ay ayon kay Presidente Bongbong Marcos nasa kustodiya po ng Czech authorities. At yung sinasabi ni Harry Roque na hindi daw totoo, kanino kami maniniwala? Sa'yo? Hindi na, oy! Dahil lahat ng sinasabi mo, fake news. Dahil ikaw ay, desperado na. Dahil alam mo sa sarili mo, nasusunod ka na. Akla. Walang iya ka talaga. Eto nga ang abogado, diba? Hindi siya nagsasalita kasi nga wala siyang communication sa kliyente niya. Tapos ikaw magsasalita ka ng ganyan. Parang ang lakas ng intel mo O nagpapalakas ka lang ng loob. Dahil alam mo susunod ka na. So ayun lang po muna mga kababayan ng ating update. Abangan natin kung ano pa ang magiging kaantungan ng pagkakahuli kay Saldico dyan po sa border ng hindi ata siya nakapasok ng Germany. Nandun na po siya sa Czech Republic, sa authorities ng Czech Republic. Kaya abangan natin yung mga susunod pang updates. So for the meantime, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.